Hello? Kita matadya. Hello? Kita matadya. Ay, grabe talaga ang nangyayari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga pinakita na nga ang episode para bukas. O ito nga yung teaser. And yes guys, unang-unang pinakita nga dito is si Moira. And yes guys, nagtitrending nga ito. Bakit? Kasi nga sa wakas na kulong na ito at marami talagang netizens ang mga nanonood ngayon at lalo na yung mga bashers din nandito rin. At ngayon nga, ito yung pinakahintay nila na makalasap naman ang pahirap itong si Moira dahil marami itong pinahirapan ng mga bida o characters dito nga sabot kami na pangarap at dito talagang nakulong na siya. And yes guys, pagpasok pa nga lang niya sa kulungan is talagang napagtripan na siya. Actually, kilala nga siya pagpasok Sinisigaw pa yung pangalan niya, Moira, Moira, Moira. Talagang nabibirdohan si Moira bakit sinisigaw yung pangalan niya. At talagang nahiya siya. Actually, kilala siya ng lahat kasi nga, napapanood nga rin siya mula dun sa loob ng kulungan. At tinanong pa nga ni Moira, paano kayo nakakapanood? Sinabi naman, neto nga ni Mildred, sabi nga niya kay Moira, akala mo sa amin mga dinosaur? Di namin mapapanood dyan. Sabi ni Moira, paano niya napanood? Siyempre sa cellphone. And yes guys, talagang tila naging close na sila. Kung maalala niya, nag-away pa ito na kung saan nagbanatan yata pagpasok ni Moira tapos nagkapisikalan niya sila at ito nga binigyan nga ng bat itong si Mildred at pinagpapalo nga itong si Moira. And yes guys, talaga nakakawawa dito si Moira. Buti na lang di nabalian ng buto dun sa may bat at alam ko marami sa inyo, lalo na kay mga netizens, is natutuwa. At alam ko rin na natutuwa din kayo sa mga na-experience ngayon ni Moira na kung saan nahirapan nga siya dito sa kulungan. Yes guys, ito nga si Moira kumbaga parang karma na rin to sa kanya. Kagaya ng sinabi ni Giselle at kagaya din ng sinabi ni Lynette na kumbaga lahat na ng mga kasamaang ginawa niya is napupunta o naaanin niya na ngayon. Yes guys, kawawa nga ito sa kulungan at kung saan nga dito nga wina-warningan siya ni Mildred na kung may gagawin man siya dito, awayin niya na ako lahat o kahit na sino, wag lang si Madam Lotus. And then sabi ni Moira na bakit? Sino ba yun si Madam Lotus? Sinabi ni Mildred na awayin mo na lahat, wag lang si Madam Lotus kasi nga baka maging katulad ka ng dahong lotus na mamatay at itatapon lang sa ilog. And yes guys, dito nga pinakita na ito nga si Giselle at ito nga si RJ is nag-uusapan nga nila ito pa rin patungkol nga kay Moira. Tinisip nga nila na baka makalabas pa ito kasi may mga galamay pa ito. Ngunit sinasabi nga ni RJ na wag mo naman sanang pag-isipan pa ng masama yung anak ko. Yes guys, ito talaga si RJ talagang lagi niyang sinesave yung anak niya kahit na mismong alam naman niya sarili niya na may kasalanan nito o dawit ito, talagang pinagtatanggol pa rin niya kasi nga anak niya pero ayun yung pagkakalam niya, which is hindi naman talaga. Ngunit sabi nga mismo ni Giselle na alam ko may mga galamay pa itong si Moira at alam ko nandyan lang yun sa tabi-tabi at willing yung tumulong at mapatakas itong si Moira at nag-alala talaga itong si Giselle. At dito nga guys, ipinakita rin, nag-usap na uli itong mga marites sino ba yung mga marites din guys? Comment below. Joke lang. Pero yun nga guys, ito nga nag-usap sila pinag-usapan kasi nila yung patungkol nga dito kay Zoe at Doc Carlos at sabi nga mismo dito ni Diyosa na baka meron silang relasyon. Ngunit sinabi nga mismo ni Chang Susan, ano ka ba? Wala silang relasyon. Baka kung sakali mag-ama lang sila. Yes guys, talaga naman kasi sa age gap pa lang, so magkalayo na at maaaring ayun nga isipin nila. Ngunit iisip nga ni Lynette, bakit ganun si Carlos? Bakit lagi niyang kinakausap itong si Zoe at tila close na close sila? At ayun yung tanong niya at ayun din yung pinag-isipan nila kahit si Annalyn nagugulat din. Bakit ganun yung pakikitungo nga ni Doc Carlos dito kay Zoe na kung saan parang kakaiba. Kung saan kinausap nga actually ito ni Lynette itong si Carlos na sinabi niya na nakita niya mismo itong si Carlos at si Zoe nag-uusap at tila makita mo sa mukha ni
Lynette is nagagalit siya at nagseselos. Actually, sinabi nga sa kanya ni Carlos, parang mayroon kang tinatago o hindi maganda, sabihin mo na. At ayun nga, sinabi ni Lynette at nagkapalusot na naman itong si Carlos. Sinabi nga niya na hindi ka, nagkakatrabaho lang kami. At itong si Zoe is nag-timingan lang na naghingi siya ng comfort, kaya nga kinomfort ko siya. Yes guys, ito namang si Lynette is madali ring mapaniwala, no? Kahit na may duda na siya, pero ang maganda lang kay Lynette, hindi siya pala away. Kasi kung hindi, baka nag-away na sila or kaya nainis na siya dito kay Carlos o mismo kay Zoe, baka pinuntahan niya na to at inaway niya na. Ngunit sa lingid sa kaalaman nilang lahat na mag-ama pala talaga ito, no? Tama nga doon si Chang Susan, ngunit wala silang proof about doon kasi hindi rin nila maisip na mag-ama nga itong dalawa, kasi nga alam nila na ito nga si Zoe is anak nga siya ni RJ Tanyag dito nga kay Moira, kaya napaka-imposible din ang inisip nila na baka sakaling mag-ama nga itong si Carlos at itong nga si Zoe, kasi nga alam nila Tanyag itong si Zoe at namang si Annalyn is anak lang sa labas. Alam naman natin yan guys, no? Ngunit alam din naman natin na ang totoong anak ay ito nga si Annalyn at si Zoe is talagang anak siya ni Carlos. Pero hintayin natin yan guys kung kailan nila malalaman yung katotohanan dyan na si Carlos pala talaga at Zoe is mag-ama. Dito nga ipinakita na ito nga si Moira is actually kasama nga niya yung breakfast na kumakain yung mga nasa kulungan. Ngunit alam naman natin na itong si Moira is may pagkamaarte. Sanay siya din sa pagkain mayaman, kaya yung mga pagkain doon sa kulungan ay ayaw niya, no? Kumbaga ititiisin niya na nga lang daw magutom, at habang nandun nga siya, lumapit nga itong isang bagong karakter, no? And yes guys, ito nga ay si Madam Lotus, at makita mo naman sa kanyang braso na merong tatong lotus, at lumapit siya dito nga kay Moira at sinabi niya hello, at maganda talaga yung vibes niya, yung pagkabati niya rin, no? Hindi naman nakaka-offend or what, pero itong si Moira is talagang nakaka-offend magsalita, at sabi pa nga niya na pwede ba wag ngayon kasi gutom ako, tumalis ka nga kasi baka hindi kita matansyan. Yes guys, ganun talaga yung pagkasalita ni Moira, at talagang galit pa no? Kumbaga siya pa yung mataas ang boses. At ito na nga yung sinabi ni Mildred na si Madam Lotus ang pinaka-boss niya dito. Kaya nga kahit sino naman siguro kung boss mo tas tataasan mo ng boses, siguradong magagalit. And yes guys, makita mo nga dito si Madam Lotus na nagulat dito kay Moira, at napapaisip siya na mukhang may habang to, mukhang may bubaga to, subukan nga natin. Yes guys, ang ginawa nga ni Moira is tumayo siya at tinalikuran nga niya itong si Madam Lotus. And yes guys, pambabastos yun, hindi lang sa salita ginawa na pagbabastos ni Moira, kundi pati rin sa gawa. Yes guys, nung ginawa nga niya yun is ang ginawa nito ni Madam Lotus is kumuha siya ng tinidor. And yes guys, ginawa niya yun, tapos ang ginawa niya is sinaksak niya dito sa balikat o sa likod nito ni Moira. Yes guys, habang nakatalikod dito, at makita mo talaga na sumisigaw nga itong si Moira sa sakit, kasi masakit naman talaga yun, saksakin ka sa likod, no? Na talagang may galit pa yun. At nung pagkasaksak sa kanya, sinabi mismo ni Madam Lotus na wag mo akong tatalikuran. And yes guys, makita mo dito na si Moira is walang kakampi at talagang bumagsak siya dun sa sahig, no? Pagkasaksak sa kanya, boy pa naman, pero masakit yung saksakin ka sa likod, no? Tapos pabigla pa. At makita mo dito na itong si Madam Lotus is talagang matapang, hindi lang sa salita kundi lalo na sa gawa. At totoo nga talaga yung sinabi ni Mildred na kung may kakalabanin ka dito, labanin mo na lahat, awayin mo na lahat, wag lang si Madam Lotus, dahil pwede ka maging lotus na halaman na kung saan itatapo na lang doon sa ilog hanggang sa mamatay. Yes guys, mukhang ganito yung mangyari dito kay Moira, talagang kawawa siya. At mukhang struggle is real talaga dito si Moira, talagang napalaban siya. At maalala ninyo, ito nga din si Chang Susan at itong si Giselle is tila inutusan nila itong dalawa. Sabi nila babayaran nila, bibigyan nila ng pera ito nga si Madam Lotus at ito rin si Mildred, basta pahirapan lang itong si Moira. At mukhang kasama na nga itong pagpapahirap sa kanya, no? Pero alam ko na kayo mga netizens is natutuwa o matutuwa dito nga kay Moira sa nangyayari sa kanya ngayon. At yun nga guys, no, abangan natin talaga kung patuloy ba na maghihirap o mamalasin dito si Moira, o baka naman
makagawa pa ito ng paraan para makatakas o makalabas. O kaya naman is maging leader pa ito dito. So abangan natin yan bukas guys, at isa susunod pang mga episode. At yun nga, salamat sa panonood nyo sa aking channel, sa inyo pag-like, pag-comment at pag-share. At yun lang guys, ingat kayo palagi, update ko kayo sa susunod na mga episode. At please still support me at yung channel ko. At yun lang guys, ingat kayo palagi, bye bye.